Magandang gabi po. Andito po tayo muli sa aming farm sa Anahawan. Kaya at tayo ay mag-harvest ng lettuce muli na dadalhin natin sa Barangay Pinagkamaligan at may mga umorder bukas. Di-deliver natin sa kanila. Kaya medyo ginagabi na tayo ngayon. Okay po, yan. Ganda ng ating mga lettuce ngayon. Okay, yan. Okay, so dami nating pang-harvest ngayon. So siguro magdadala ako ng 4 na foam. So siguro mga 200 pieces yung dadalhin ko ngayong araw na ito sa Barangay Pinagkamaligan. Ano po? So tingnan niyo. Sili. Oh, ganda na ng ating sili. Ito yung napansin niyo nung unang maliliit pa. Ngayon, maganda na malalaki na sila. Oh. Yan. Tama naman oh. Maganda ng ating mga sili. Sumasabay sa ganda ng ating mga lettuce. Okay. Habang may nagbibideo okay sa aking kapitbahay, ayan, dito tayo ngayon sa Anahawan, dito sa aking farm. So ito yung mga bago namang punla nila nung isang araw. So ganyan na kalaki bagay isang araw po. Okay. At yung kaninang ipinunla nila Brian at ni Ate Rhea ay nandito. Yan. Tinatakpan nila para hindi maapektuhan ng tinding sikat ng araw. Pag sila ay sumisibol na, pag nag-harvest na ako, pinapalitan nila. Ayan, may napansin ako dito sa ating sili. Meron na siyang bulaklak. Ayan, napakaliit pa pero may bulaklak na yun. Lolo. Ang ginagawang nga pala dito sa ating sili ay dapat aalisin itong mga ito para makabulas sila, no? Tatagalin itong mga dahon dito sa ibaba. So yan. Napadami ko ang sili, madami na din sila Brian na itanim doon sa gilid paikot. Ayan. Ito yung sumunod na batch. Yan. Kasi continuous po sila ditong nagtatanim ng lettuce. Pag nag-harvest ako, diretso sila uling tanim. Kaya walang limit o unlimited ang ating lettuce. Ito naman yung mga ilan sa mga bagong punla nila Brian na sili. Ayan. Mahabol na rin sila, nalaki na rin. Ayan. Guys. Nakakalibang, nakakaaliw. Pagkagaling ko sa school, na diretso tayo dito. At syempre, magtatanim tayo ng dito sa area ito. So gamit muna yung mga kawayan ay i-develop ko itong harapan para tamnan ng pipino. So bububungan ko ito ng UV plastic. Nang sa gayon ay hindi magkaroon ng damage ang ating mga pipino. So kalimitan yung aking pipino nasa gilid dati doon. Yung naandun kong pipino ay nahahaluan ng tawag dito ng nahahaluan siya ng ulan. Pag umuulan, tumatabang ang nutrient natin sa halaman. So kaya hindi kagandaan. So ngayon, pag nabuo na ito, siguro 1 linggo pa, buo na yan, may bubong na yan. Pwede ko nang lagyan ng pipino itong harapan na ito. So kaya meron tayong pipinuhan, tapos meron tayong lutusan dito. So yun yung bagong update natin dito sa aming little farm sa Anahawan. Okay, so habang ako ay naandito pa ngayong gabi, ay ako ay nagluluto ng kokopit. Yan, pagpasensyahan nyo na at medyo makalat dito. Ito, tinagkal na yung mga pipino ko dito kasi lipas na sila. So ito, nagluluto tayo ng kokopit dito. Yan.
Pinapakulo yan dyan. Bagamat ang ating kukupit ay hindi masyadong durog kasi sariling durog lamang ito. When we say niluluto, ini-sterilize ko lamang po yan para maalis yung mga mikrobyo o yung mga langgam sa bunot natin. Kaya siya ini-sterilize. Okay, so kanina ako yung durog ng bunot. Ayan, ito pa yung pera natin dinurog kanina. So yun guys, yung ating update. Ito naman yung mga naluto ko na bunot. Okay, ito yung aking gagawin sa punlaan. Pagpupunla, talagang durog siya. Ayan, durog na durog ito dahil ito yung bigay sa atin ng DA. So sabi ko, gamitin ko na lang siya sa pagpupunla. Okay, ayan. So ito yung ating update sa aming little farm sa Anahawan. Okay, ayan. Okay. Sa lahat ng gustong bumili ng ating lettuce, pasyal na sa Barangay Pinagkamaligan or pwede rin dito sa Anahawan. Pag pupunta kayo dito sa Anahawan, pag wala ako, contact nyo lamang si Brian o kaya si Tito Ilo o kaya si Ate Rhea. Yan. Thank you po.